Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatanggol sa kalayaan at teritoryo ng Pilipinas. Kasabay ito ng pagdadagdag ng Philippine Navy ng puwersa nito sa West Philippine Sea bago ang nakaambang panguhuli ng China sa mga anilay trespasser sa South China Sea. Balitang hatid ni Ian Cruz. Watawat na sa gisag ng kasarinlang ipinaglaban ang ibinagayway ng Philippine Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa. Ayon sa PCG, kauna-unahang flag ceremony yan ng Pilipinas sa Escoda o Sabina Shoal sa West Philippine Sea. 8 Chinese vessel ang namataan sa loob ng Escoda, 4 naman sa labas. Ayon sa Philippine Navy, 146 Chinese vessels ang namataan sa West Philippine Sea mula June 4 to June 10. 22 naman sa mga yan, barko ng kanilang Navy. What will be concerning is pag ito ay may mga pwersa sila galing sa ibang fleet nila, the East Sea Fleet or the North Sea Fleet. But so far, yung increase in numbers is still within our acceptable limits. Ipatutupad ng China ang bagong utos nito sa kanilang China Coast Guard na hulihin ang mga dayuhang trespasser sa kanilang border sa dagat. Ang sabi noon ng China, walang dapat ikatakot kung walang ginagawang iligal. Pero sabi ng Philippine Navy, walang karapatang magsabi ng ganito ang China patungkol sa ating exclusive economic zone. What we have done so far is to increase our presence, Philippine Navy, Coast Guard, BFAR, not only tayo, but yung ating partners and ally, if only to deter China from effecting yung sinasabi nilang ganon. Ilang beses iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatanggol sa ating kalayaan mula sa kanyang Independence Day message. Bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at tiyaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakot, pananakop at pag-aapi. Hanggang sa Vandunur sa Malacanang. Safeguard what our forefathers have fought and died for so that we may carry on our sacrosanct mandate to protect our country and to defend everything that is rightly ours from those who will try to cross these lines. Sa pagtitipong dinaluhan ng iba't ibang world leader, kabilang ang mga ambassador ng Amerika at China, binanggit ng Pangulo ang suporta sa pagsunod sa mga pandaigdigang panuntunan, bagamat walang pinatutungkulang partikular na bansa. We have taken positions in support of the rule of law and of the rules-based international order, grounded on the principles laid out in the UN Charter and multilateral conventions. Patient, serious dialogue, engaging with others, and particularly those with whom we profoundly disagree, is the surest way of avoiding the catastrophe of escalation. Hanggang sa parada ng kalayaan sa Quirino Grandstand kung saan ipinakita ng AFP at iba pang tropa ang kanilang lakas. Ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan. Kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating nasasakupan. Mananatili tayong matatag at hindi tayo matitinag. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.